Kamusta Capricorn? Welcome to Like a Tarot. Ang reading natin ngayon ay ano ang hadlang sa energy mo, paano ito mapipigilan or masosolusyonan, at ano ang outcome. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, ano man ang edad mo or gender mo. Kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito o ikaw. Ang reading din na ito ay para sa mga person na may pagkalito or takot sa mga sitwasyon na di mo masolusyonan or di mabigyan ng desisyon. Ito rin mga cards mo para sa ano ang hadlang sa energy mo. Ten of Swords, Page of Pentacles, Six of Cups. Itong mga cards na ito ang naging hadlang sa iyo na energy ay yung sitwasyon na hindi mo na maibabalik pa. Na pinagpaguran mo or iningatan mo pero nawala pa rin sa iyo. Ang maganda nito kahit na merong hadlang na energy na dumating sa buhay mo, may mga tao pa rin na naniniwala sa iyo or tumutulong or gustong tulungan ka. Hindi man kapantay ng nakamit mo or nagawa mo. Ang ilan sa inyo sa career o negosyo, pwedeng nangyari na ito sa past na nawalan ka ng trabaho o negosyo na hindi mo na pwedeng balikan pa. O kahit masimulan, pwedeng dahil sa makabago na kasi yung panahon ngayon or nagsarado na talaga yung company. Sa career o negosyo, ang ilan naman sa inyo, yung parang tingin mo nagtatrabaho ka or meron kang negosyo pero wala namang nakakapansin sa iyo. Itong maling kaisipan ang nagiging hadlang. Ang totoo, maraming gustong sumuporta sa iyo na katrabaho or kaibigan. Pinapayuhan ka na kalimutan mo yung mga negatibo. Tingnan mo yung mga positive na dumarating sa iyo. Para sa ilang single, may potential person na nakarelasyon mo dati na nagbabalik. Pero, hindi mo makalimutan yung nagawa niya sa iyo nung kailangan mo siya. At pinapakita ng cards na may pagka-immature kasi yung potential person kaya may mga maling desisyon siyang nagagawa. Para sa ilan na nasa relationship, ay kahit na naging magulo ang relasyon niyo ng person mo dahil sa betrayal or panloloko niya sa money or ibang bagay, ipinagpapatuloy mo pa rin yung relasyon nyo. Pinapakiramdaman mo kung meron bang pagbabago sa person mo. The Magician, the Moon, King of Wands. Ito naman, yung mga cards para sa paano mapipigilan or masosolusyonan yung hadlang na energy. Yung kaalaman mo sa kung ano yung totoong nangyayaring sitwasyon sa buhay mo ay maganda na ring oportunidad sa iyo. Sign ito sa iyo ng universe na para mabago sa mas magandang posisyon yung buhay mo. Magiging magic yung situation na ikaw na yung magkokontrol sa buhay mo. At ito yung magiging dahilan na yung boundaries, yun yung makakaani ka ng respeto sa kapwa mo. Ang ilan sa inyo sa money, wala kang inaasahan na darating na financial. Ang ilan sa inyo, gipit ka. Pero may bigla ang idea na papasok sa isip mo
na para kumita ka. Posibleng magkaroon ka ng maliit na negosyo na para kumita ka. At may ilan na may kusang tutulong sa iyo dahil sa meron ka ring naitulong sa kanya. At itong problema mo sa money, huwag kang magdamdam kasi pinaparealize sa iyo ng universe na kung gaano kahalaga yung bawat financial na nagkakaroon ka. At sa next chapter ng buhay mo, mas magkakaroon ka ng maraming financial. Mapapaganda mo yung trabaho mo at saka yung negosyo mo ay mapapalago mo. At ipinapaunawa din ng mga cards na wala kang dapat ikahiya sa mga ginagawa mong tama. May person na manghuhusga sa'yo pero hayaan mo lang kasi hindi natin alam kung ano yung kapalaran natin bukas. Single ka man or nasa relationship, may mga taong makikilala ka na peke at totoo. Pero magiging aware ka na sa mga taong dapat mong pagkatiwalaan at saka hindi. At saka sa ilang single or nasa relationship, merong person na tutulong sa iyo para magkaroon ka ng idea sa mga sinisimulan mo or gustong gawin. Para naman sa ilan na nasa relationship, ano man ang pinagdaraanan nyo ng person mo, sisikapin nyo pa rin na mag-work ang relationship. Ito naman yung outcome. The Empress, 4 of Cups, 8 of Cups. Ang ilan sa inyo, lahat ng kabutihan na pwedeng ipakita mo sa person mo or sa kapwa mo ay gagawin mo. Yung pakikisama ba? Pero mas mananaig na yung sarili mong desisyon at sariling happiness. Kaya mas magpapatuloy ka sa buhay mo na puno ng pag-asa sa mga bagong sisimulan, mga bagong taong makikilala. Kasi ang tingin mo, yung mga luma mong nakagawian, yun yung nagiging hadlang sa mga gusto mong simulan or gawin. Ito yung paraan mo para mapigilan or magkaroon ng solusyon yung mga bawat sitwasyon na dumarating sa iyo. Ipinagpapatuloy mo yung ganitong kaisipan sa outcome, sa future. Ang ilan sa inyo sa kalusugan ay pinapaalala na mas pahalagahan mo yung kalusugan mo, lalo na sa mga pregnant, kung pregnant ka or yung person mo. Makakaapekto sa kalusugan yung kalungkutan at saka yung kawalan ng pag-asa. May ilan kasi na hindi makatulog, walang ganang kumain. Pero soon, marirealize mo rin na kailangan mo nang mag-move on. At mas i-priority ang kalusugan. Itong card na The Death, ang final card natin, na sinasabing tapusin mo na kung ano yung mga natapos sa nakaraan. At paalala din itong card na ito na tapusin mo na yung connection or situation na inaasahan ka ng person pero hindi mo naman sila maasahan. Nakatatlong cards ka na sa malalim na kalungkutan. Kaya pinapaiwan na sa iyo yung sitwasyon na ito kasi may mga panahon na gusto mo nang tapusin pero bumabalik ka pa din. Huwag ka rin basta maniwala sa pangako na mahal ka, na kung ano yung sasabihin sa iyo para meron kang kakapitan. Na magpapalito sa iyo bakit ito yung feelings mo. Pero may panahon talaga na mahirap tanggapin yung katotohanan. At dadating yung panahon na magbabago ka, na hindi ka na patuloy na magbibigay or magpaparaya sa kapwa.
1147. Always maintain balance between the different aspect of your life. Connected din, di ba, sa mga cards mo, na balansehin mong maigi yung sitwasyon mo kahit na mahirap itong gawin. Para sa ilang single, meron ng nararapat na relasyon na para sa iyo na deserve mo, na magpapapawi ng kalungkutan mo at hindi ipaparamdam sa iyo na mag-isa ka. Kung bakit ito yung mangyayari, kasi nakapag-desisyon ka na para sa sarili mo, na ito yung gusto mong makamit mo sa isang relasyon or bubuin na relasyon. Ang ilan sa relationship, pinakita na sa mga ibang cards na pinagbibigyan mo yung person mo at ginagawa mong masaya at saka committed ang relasyon. Kaya lang, kahit na pinagbigyan mo na yung person mo, yung bang hindi ka nagiging masaya sa mga nagiging desisyon mo kasi nakikita mong walang pagbabago. Dahil sa may ilan sa relationship na ile-let go mo na yung relationship nyo dahil sa hindi ka na masaya. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo. Pwedeng ikaw ito o yung person mo na nagiging negatibo na yung kaisipan patungkol sa sarili. Pero kung nag-worry ka sa appearance mo sa kapwa mo, kung ito yung naiisip mo sa sarili mo, kailangan mo ng changes na kusa. May ilan sa inyo na ito yung naiisip mo na trap ka na sa mga naging desisyon mo or sa situation, pero hindi. Dahil sa ikaw pa rin yung may hawak ng kapalaran mo. Meron ka pa rin sariling desisyon, lalo na sa unhappy na relasyon. Ito yung magiging sanhi ng maling desisyon na magiging malayo ka sa kapwa mo, sa person mo o kaya sa family. Piliin mo yung sitwasyon na magiging masaya ka at panatag yung kalooban mo kesa sa napipilitan ka lang. Kahit sa tarot cards, naka-3 cards ka na gusto mo nang mag-move on sa sitwasyon na kinakaharap. At tingin ko, ito na yung final na pagtalikod mo sa sitwasyon at pipiliin mo na yung sarili mo. Magsiset ka na ng boundaries kung piliin mo mang magsama kayo ng person mo or magkanya-kanya. Sasabihin mo na sa kanya kung ano yung gusto mo sa relationship or kung ano yung gusto mo para maibalik mo yung feeling na maging masaya ka sa mga napili mong desisyon. Pwedeng ikaw ito ang person mo na mayroong mga hindi pa naresolbahan sa nakaraan. Kaya pati ikaw ay nadadamay sa mga maling desisyon na nagawa niya. Kaya nagiging mali yung desisyon kasi sa mga kinikimkim na galit or sama ng loob. Kung hindi man nangyayari itong situation na ito, darating ito sa tamang timing ng buhay mo. Na mas pipiliin mo yung direksyon na tama at may pag-asa. Hindi ka man magmadali sa mga desisyon na gagawin mo. Mapaplano mo ito ng tama at walang hadlang. At saka napansin ko lang sa mga cards mo na ang ilan sa inyo kaya malalim yung kalungkutan na nararamdaman mo dahil sa meron kang loved one na namayapa. Na biglaan, may ilan sa inyo na hindi ka nakapunta or hindi mo siya nakausap. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Libra, Leo, Scorpio, Aquarius, Aries,
Taurus, Gemini, Cancer. Posible na yung namayapang person ay malapit sa iyo. Kaya ganun na lang kalalim yung pagdadalamhati mo or kalungkutan. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. K, U, L, T, M, X, S, B, N.